Nako po, eto maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida po. Inakusahan po ngayon ito hong si Ombudsman Boying Rimulya na nagkaroon po ng selective justice po. Ibig sabihin, yung kanyang hinahabol lang daw mga kabida yung mga kalaban po ng Marcos administration. Katulad na lang po, mga kaalyado po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Duterte, mga kabida. Isa po sa umaaray ho dito, ito hong si Senador Rodante Marcoleta, mga kabida. Kung tutuusin po, yung kanyang kaso po mga kabida is simple campaign contribution na hindi ho niya inilagay po sa kanyang sose, yung statement of contribution, mga kabida, during election time ng 2025, po. Okay? At itinuturing na plunder case daw ito, sabi po ng Office of the Ombudsman. Okay? So kung ganun, lahat pong mga politiko po, dapat po kasuhan po ng plunder din, Kasi lahat po ng mga politiko po ay tumanggap po ng campaign contributions, mga kabida. Diba? Ito, pakinggan muna natin ito hong si Congressman Leandro Leviste, Kasi may point po yung kanya hong sinabi ho dito, May mga politiko na tumanggap ng campaign contributions, mga kabida, na nanggaling po sa flood control projects. Okay? Binibigyan po ng mga kontraktor, mga kabida, ng mga proyekto po ng DPWH, Okay? Pero bakit hindi po sila hinahabol? Bakit ang hinahabol po, mga kabida, ay ito lang po si Senador Rodante Marcoleta po, mga kabida. Ito ba talaga ang tinatawag nilang selective justice ni Ombudsman Boying Rimulya, po? Ito, pakinggan muna natin itong si Congressman Leandro Leviste. Pero nalulungkot din ako na kinakasuhan ang ibang mga nagpapa-imbestiga ng flood control katulad ni Senator Dante Marcoleta na ito ang isa nga sa mga dahilan na may mga rallies ngayong araw. At ito'y ironic dahil ang ina-allege ay meron siyang mga maling natanggap na campaign donations. Ngunit ang isang allegation din ay marami sa mga nakaupo ngayon sa Kongreso at sa Senado ay tumanggap ng mga donations na nanggaling sa flood control. Ang mga kampanya ng maraming mga kongresista at senador ay pinondohan ng mga kontraktor na nakinabang sa flood control. Kaya ito po ang height of hypocrisy na pinakakasuhan pa si Senator Marcoleta na hindi naman tumanggap ng ganitong klaseng pondo. Ngunit ang iba naman ay actually ang kanilang mga kampanya ay pinondohan ng flood control. Ayon. Ipokrito daw, mga kabida. Yung pagsasampa po ng kasong plunder po, laban ho kay Senador Rodante Marcoleta po, kung tutuusin, ang dami pa pong mga politiko po, na ganito ang practice, tumanggap. Kung tutuusin po, ang dami hong mga politiko na ganito din yung practice, mga kabida, every time na meron po tayong election, merong mga private individuals or groups, mga kabida, na nagbigay o nagbibigay po ng campaign donations, see? Pero bakit hindi ho sila hinahabol? Okay? Ito, konkretong example po yon. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Isa ho sa kanyang top contributors po, mga kabida, during 2022 presidential elections po, mga kabida, ay ito hong kanyang special assistant to the president, o SAP, na si Secretary Anton Lagdameo, na nagbigay po sa kanya ng mahigit 200 million pesos po, na campaign contribution, po. Malinaw po yun sa kanyang sose, mga kabida. Diba? O bakit hindi ho binigyan po o bakit hindi po iniimbestigahan po, mga kabida, ng Office of the Ombudsman? Porque Pangulo po ng Pilipinas ang tumanggap. Okay? Mga kabida. At Secretary po ngayon, si Anton Lagdameo, po, mga kabida. Si Alan Peter Cayetano, isa po sa pinaka malaking contributor sa panahon po ni dating Rodrigo Roa Duterte, po, mga kabida. Okay? Nagbigay po ng campaign contribution po sa kanya.
I think nasa 100 million plus, ano, yung kanyang naibigay po, ano, mga kabida. Oh, bakit hindi po inimbestigahan? Bakit hindi po kinasuhan? Oh. Diba? Marami pa pong mga politiko na ganito ang practice. Actually, kalakaran na po ito, ano, mga kabida, na every election, meron talagang nagbibigay ng pera para pagtulong doon ho sa kampanya ng isang politiko, ano, mga kabida. Ano po. Kaya nga, inakusahan po ito hong si Ombudsman, Boying Rimulya, na selective justice. Kasi ang kanyang hinabol lang po, ito hong si Marcoleta po, ano, mga kabida. Okay? Kung gusto po ng Ombudsman na magkaroon po ng ideya at listahan kung sino po yung mga politiko na tumanggap po, ano, mga kabida ng campaign contributions na mas malaki pa po, ano, kay Senador Dante Marcoleta na natanggap. Pumunta po siya ng COMELEC, Commission on Election po, ano, mga kabida. At hingiin po niya yung listahan po ng mga politiko na nag-submit po ng kanilang SOSE. Ito ang Statement of Contribution and Expenditure, ano, mga kabida. At doon po niya malalaman kung sino-sino yung mga politiko, ano, na binigyan po ng campaign contributions na mas malaki pa po kay Senador Dante Marcoleta, no? Mga kabida, ano po. Diba? Porque hindi po nilagay ni Marcoleta yung campaign contribution na umabot po ng 75 million pesos, ano? Doon ho sa kanyang SOSE. Yun na ba yung basihan po, mga kabida, kung bakit kakasuhan po siya ng plunder? Okay? Dahil may tuturing daw ito na regalo, ano? Mga kabida sa kanya. Okay? Oh. Yun yung dapat patunayan po ng Ombudsman, ano, mga kabida, na yung ginawang pagtanggap po, mga kabida, ni Senador Dante Marcoleta ng ganung kalaking halaga, no, ng pera mula sa mga individuals, ano, para ho sa kanyang campaign noong 2025 midterm elections. Okay? Invad paid yun. Okay? Kaya nga, umaray itong si Marcoleta, ano? Kasi sa kadami ho ng mga politiko na tumanggap ng pera as campaign contributions, mga kabida, siya lang po yung hinahabol. Okay? Dahil ba siya po ay kaalyado po ng dating Pangulo at Vice President Sara Duterte? Dahil siya po ay nabilong, mga kabida, sa opposition, ano, mga kabida? Oh. So, itong mga iniimbestigahan po ng Office of the Ombudsman, ano, na mga senador, mga kabida, puro po nasa opposition yon, ano? Mga kaalyado po ng Vice Presidente po ng Pilipinas, ano po, mga kabida. Narinig mo ba na meron pong iniimbestigahan ng Ombudsman na mula sa hanay po ng majority dyan po sa Senado, na mga kaalyado po ng kasalukuyang administrasyon? Wala. Wala kang narinig na meron po silang iniimbestigahan. Oh. Although meron pong dalawa dyan na mga miyembro na kanilang iniimbestigahan, mga kabida, Joel Villanueva at saka Senator Chis Escudero, ano? Pero originally, nanggaling yan sa minority bloc. Nanggaling yan sa kampo po ni Senator Alan Peter Cayetano, ano? Mga kabida, ano po? Oh. Yun yung aligasyon, ano, kay Rimulya. Selective justice. Kasi ang mga hinahabol ay mga kalaban lang po ni PBBM. Mga kalaban lang po ng administrasyon. Okay sana kung meron po siyang iniimbestigahan na kaalyado po ng Pangulo, mga kabida. Wala eh. Wala kang narinig, ano? Mga kabida, ano po? Oh. Walang mga high profile na mga politiko, ano, na iniimbestigahan po ng Office of the Ombudsman na kaalyado po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, ano, mga kabida. Okay? Tapos sasabihin, hindi ho siya namimili, ano? O anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Hindi ho siya namimili, pero ang kanyang nakahilerang mga iniimbestigahan po ay mga nasa oposisyon. Okay? Mga kaalyado ng kalaban ho sa politika, no, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano po. Okay.
para po maniniwala ho ang tao po sa kay Ombudsman Boying, dapat, patas po. Okay, walang pinipili, Tama yun si Congressman Leviste, mga kabida. Marami hong mga politiko na tumanggap po ng campaign donations na nanggaling ho sa flood control projects, mga kabida. May mga contractor nga na nagbigay po ng campaign donations, mga kabida, sa mga politiko. Kung gusto pong hanapin po ni Ombudsman Boying Rimulya yun, mga kabida, maghanap na siya doon sa COMELEC. Pumunta siya sa COMELEC, at hingiin niya yung listahan po ng mga politiko na nag-submit ng kanilang sose. At doon po niya malalaman po, mga kabida, kung sino-sino yung mga politiko, na tumanggap ng campaign contributions mula sa mga kilalang contractors. Okay? Nakalagay kasi siya doon yung mga pangalan po ng mga donors, mga kabida, sa kanilang sose. Unless, kung hindi po nila nilagay, okay? Hindi po nila nireport, mga kabida, po. Diba? So, para po sa inyo, mga kabida, naniniwala ho ba kayo na namimili lang po itong si Ombudsman Boying Rimulya, kung sino yung kanilang iimbestigahan, kung sino yung kanilang kakasuhan po, mga kabida? At saka mantakin nyo, hindi ho simpleng kaso lang po ito, hindi lang po simpleng graft, plunder, walang bail na nire-recommend, mga kabida, po. So, ang ibig sabihin, kapag ma-aresto ka po, mga kabida, dahil po sa kasong plunder, automatic kulong ka. Okay? Automatic nasa kulungan ka niyan, mga kabida, po. Okay? Ito lang kasing problema po dito sa Pilipinas. Kahit mga kabida, pwede kang magsampa ng kaso, Pwede ka gawa-gawaan lang po ng kaso po, mga kabida, Ang importante lang po doon, makulong ka muna bago ka makalabas, bago ka ma-acquit. Kahit na yung kasong isasampa po sa inyo, mga kabida, ay walang kwenta, Alright? Pero sa proseso kasi sa batas natin, kailangan mo nang idaan muna sa pagdinig yan. Okay? Bago ka madesisyonan na ikaw po ay inosente, mga kabida, po. Pero kulong ka muna. Yun yung hindi ho maganda, mga kabida. Okay lang sana kung mayroon pong compensation pagkatapos. Okay? Pagkatapos makulong ng ilang taon, mga kabida, at napatunayan po ng korte na wala kang kasalanan, okay, acquitted ka, mga kabida, okay lang sana kung mayroon pong compensation. Wala. Quits. Quits yun, mga kabida. Yung mga panahong nakulong ka, walang ibibigay sa'yo, na pambayad, kumbaga, refund, kung ganun. Hindi ka marireimburse niyan. Okay? Yun yung saklap po, sa batas po natin dito sa Pilipinas, po, mga kabida. Okay? Ito hong kay Marcoleta po, naniniwala ho si Marcoleta na wala ho siyang kasalanan ho dito, Pero once na lumabas, ito hong arrest warrant mula sa Sandigan Bayan, mga kabida, after may file po, mga kabida, yung kasong plunder, siguradong kulong po ito. Okay? So, yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.